foolish life if you're going to make a decision right now na sundin ang ating Panginoon. No? Pwede kang mag-tour sa isang bansa o sa isang probinsya natin dito sa Pilipinas kahit wala kang tour guide. Pero ang trabaho ng tour guide, i-enhance ang iyong tourist experience. Now, hindi lahat ng tour guide magaling. Pero ang purpose ng lahat ng tour guide, i-enhance. Pwede kang mag-tour kahit walang tour guide, pero i-enhance ng tour guide yung iyong experience kung willing ka magbayad. And a person that is willing to pay the price of following Jesus will enhance their life. Yung buhay na pabagsak, pwedeng gawin ng Lord a fantastic life if you will just make a decision today, come on 3 p.m. service, to make Jesus as your Lord and Savior. Palapakan natin ang Panginoon. Finally, we are connecting. Question is this, are you willing to be guided by God? Or you want to have it your way? Kasi alam nyo, ang pagiging guide ni Lord, pagiging tourist guide ni Lord, quote and quote, sa buhay mo, hindi siya yung nag-decision ka ngayon habang buhay na yon. It is a moment-to-moment decision. One step at a time, one stop at a time. Ganon ang relationship na gusto ng Lord na mangyari sa iyong buhay. Hindi lang every year, expiration date. Hindi lang every 5 years, kundi every moment, every decision, every breath, every second, every minute of your life. Sinasabi mo sa Panginoon, Lord, I need you. That as you move, you will be instructed by the Lord. This is the way, walk in it. The Lord says, I will guide you along the best pathway of your life. Hay nako, pwede na tayong umuwi. Ito lang verse na to. Biruin mo, nangako ang Diyos. Willing ako guys ha. Nagabayan kayo sa pinakamainam na daan kung gugustuhin mo lang. And I have promised you, I will advise you and watch over you. The question is this, are you willing na ipagkatiwala ang iyong future sa Diyos na lumikha ng langit at lupa? It's your choice. Pansinin niyo ang Diyos, iba-iba ang dealing niya sa bawat tao. Iba-iba. Iba ang kung paano niya ako i-deal, iba kung paano niya ako i-guide, iba din yung pamamaraan ng Lord kung paano kanya i-guide. Naalala niyo si Abraham, for example. Si Abraham sa Genesis chapter 12. Tignan niyo to ha. Si Abraham is living a comfortable life. He has the wealth, he has the health, he has everything. Ang dami niyang property, hindi na nga magkasya sa sobrang dami. And then, sabi ng Panginoon, leave Ur, yung kanyang tinitiran. Iwanan mo yung Ur, go to the country that I will show you. Imagine niyo to. Amen? Komportable ang kanyang buhay, pero sabi ng Lord, iwanan mo yan, iwanan mo ang household mo, iwanan mo ang lahat, at sumunod ka sa akin. Pumunta ka sa lugar na sasabihin ko sa iyo kung saan. Sabi ni, okay, leave this country and go to the place that I will show you. Go to the place that I will show you. That's trusting, that's faith. Kasi sabi ng Lord, go to the place that I will show you. So from comfort to discomfort, from known to unknown. That's not an upgrade sa unang tingin. That's a downgrade. Pero sabi ng Lord, go and I will show. Doon tayo nahihirapan minsan. Kasi ang sabi ng Lord, go muna and I will show. Tayo gusto natin, show mo muna and I will go. Tama? Pero anong ginawa ni Abraham? He left everything. 500 years later, yung inhabitant land, yung lugar na hindi kilala, yun ang naging promised land. Hindi niya alam yun nung una. Pero nung sumunod siya sa guidance ng Panginoon, dinala siya ng Panginoon sa lupang pangako. At nangako ang Diyos sa kanya, lahat na magiging descendants mo, ikiklaim yung lupaing ito. Yung Magi, yung 3 wise men. 3 hari, mas kilala ninyo. Diba? Ang sabi ng scripture, ano ang nagsilbing gabay nila para matuntun nila kung saan ipinanganak ang ating Panginoong Yesus? Come on now. Yung 3 haring nagsidalaw. Paano sila nakadalaw doon sa kanila? Di ba? Yung star. Ano sabi ng scripture? Buksan po natin ang Matthew chapter 2, verse 9. After listening to the king, they went their way, and behold, the star they had seen in the east, highlight this part, went on before them. So yung guide, nauna lagi. He went on before them, and until it came to rest over to the place where the child was. So think about it. Habang naglalakad yung 3 wise men, sumunod-sunod din sa kanila yung star at nag-guide. At nung huminto yung star doon sa ibabaw ng pinanganakan ng ating Panginoon, alam nila, yun na mismo ang lugar. And how I wish, alam ko, nasa isip nyo, sana pastor, no? Lahat tayo nakakakita ng star. Na kapag magdidesisyon ako, Lord, sino sa 2 manliligaw na to? Okay, buti na lang pinakita nyo po yung star. Lord, saan pong bansa? Sa Amerika ba? O dito sa Middle? Okay, salamat Lord. Kasi mas madaling sumunod. Sure na sure ka
kapag nakakita ka ng bituin. Lord, dito mo ituro kasi yung mga wise men na to pero may gabay pa. Na habang again, as you move, you will be guided. At nung naglalakad sila, kung saan huminto yung star, doon din sila. And that is very specific and unique. Kasi there is no record in the scripture na ginabayan ang isang tao gamit ang parehong pamamaraan. Ginamit lang ng Lord John for that specific and unique purpose. At yung pamamaraan ng Diyos ng pag-guide, iba naman sa ibang mga biblical heroes natin. So ibig sabihin, bawat isa sa atin, dahil meron tayong kanya-kanyang specific purpose, bawat isa rin sa atin, ina-adapt ng Diyos yung kanyang paggabay sa ating kanya-kanyang pangangailangan. Ay, sana dito mag-guess nyo na. Israelites. Yung mga Israelites, nung nilabas ng Lord ang Israel from Egypto to the Promised Land. We all know, lagi kong ini-illustrate yan because that is one of the most familiar picture of our salvation. Na nung nilabas tayo ng Panginoon from slavery papunta sa lupang pangako. Patignan nyo to. Kung isi-search nyo ngayon, sa Google Map, yung Cairo, Egypt, papunta ng Jerusalem sa may Israel because Canaan now is Israel. Okay? So kung isi-search ninyo mula Egypt papunta ng Promised Land, i-Google Map ninyo, I dare you after the service, 148 hours of walking. Katumbas lang po yan ng 6 na araw sa ating kapanahunan. Nung unang panahon, mas matagal kasi wala pa silang EDSA. I mean, wala pa silang sementadong daan. So, it will take them 11 days of journey. Pero tignan nyo to. Imbis na padaanin sila ng Panginoon sa 11 days journey na mas shortcut, ang sabi ng Bible, ginabayan sila ng Panginoon na umikot sa mas mahabang ruta, dadaan sa Red Sea na hindi naman dapat, pero pinadaan pa sila ng Lord sa Red Sea. Bakit? May specific na layunin ng Panginoon sa iyo. Ano ang sabi ng scripture sa Exodus 13 verse 17? When Pharaoh finally let the people go. Watch this. God did not lead them along the main road. Hindi sila pinadaan ng EDSA that runs through Philistine territory. Watch this. Even though that was the shortest route to the Promised Land. For God said, if the people are faced with a battle, they might change their minds and return to Egypt. Tingnan nyo, sinadya ng Diyos na paikutin pa sila kasi sabi ng Lord, pag dumaan sila sa teritoryo ng mga Philistines, hindi sila handang lumaban. So kung dinidelay ka ng Panginoon, kung pinapaikot ka ng Panginoon, hindi ibig sabihin nun na hindi ka ginagabayan ng Diyos. Ayaw lang ni Lord na dumaan ka sa mga immature challenges, mga na hindi ka handa para mapagtagumpayan ito or else babalik ka sa luma mong buhay. Ganun ang nangyari sa mga Israelites. Sila dyan ng Panginoon na huwag silang dumaan doon sa mas maiksing daan kasi mas alam ng Diyos at mas matalino ang Diyos kaysa sa atin. Meron siyang nakikita na hindi mo nakikita. So anong ginawa ng Panginoon? So anong ginawa ng Panginoon? Verse 18, highlight this part. So God led them in a roundabout way. Pinaikot sila ng Panginoon through the wilderness towards the Red Sea. And that Red Sea, Exodus 14 rather, is one of the most famous miracle that ever happened. Nung hinati ni Moses ang Red Sea na hindi naman na dapat nangyari in the first place kung dumaan sila sa shortcut. Pero inalaw ng Panginoon na dumaan sila doon, not to punish them, not just to delay them, but to bring them out. Hindi gamit ang kanilang lakas, kundi gamit ang lakas ng ating Panginoon. Amen? Alam ng Diyos hindi sila ready sa battle. Kaya nung dumating ang mga Egyptian, di ba, nagpanic sila. Kung sanay sila sa battle, hindi sila magpapanik. They cannot defend themselves. Hindi nila kayang ipagtanggol ang kanilang mga sarili, pero doon din nila na witness kung paano silang ipinagtanggol ng ating Panginoon. The moment that they left Egypt, listen, the moment that they left Egypt, hindi na sila iniwan ng Diyos. The moment na iniwan nila ang Ehipto, hindi na sila pinabayaan ng ating Panginoon. Despite of their repeated failures, despite of their katigasan ng kanilang mga ulo, ginabayan sila ng Panginoon. And contrary to popular belief, hindi si Moses ang nagdidirect ng kanilang ruta. It is God Himself that guided them to the right track and to the right route. In fact, not the physical presence of God, pero gumamit ang Lord ng pillar of cloud na magiging gabay nila. Ano ang sabi ng scripture sa Exodus 13 verse 21? And the Lord went before them. Here you go again. Pag guidance talaga, laging before you, before you, before you. The Lord went before them by day in a pillar of cloud. Highlight this part. Along the way. And by night, a pillar of fire to give them light.
that they might travel by day and by night. Sabihin mo, umaga't gabi, sabi ng Lord, walang shifting to, 24 hours. Kapag sinabi ko sa inyo, lumakad, lalakad kayo. Eh, Lord, madilim. O, may pillar of fire. Lord, mainit. May pillar of cloud. Because where God guides, He provides. Kung saan ka man papuntahin ng Panginoon, siya maggagawa ng paraan para isustain ka doon. To give them light, that they may travel day and night. The pillar of cloud by day and a pillar of fire by night did not depart from the people. Hindi sila inawanan noon. In fact, mayroon akong picture dito, in-AI ko na lang, wala akong makita sa Google. Okay, nag-fabricate ako ng AI image of a pillar of cloud, base sa sinasabi ng scripture. Tignan niyo po itong picture na ito. Okay, yung pillar of cloud, ito po ay parang haliging ulap. Na every time makikita po nila yung haliging ulap nila, alam na kagad nila, doon tayo pupunta. So, hindi nila makita yung physical na itsura ng Diyos, pero ito yung nakikita nila because ang sabi ng scripture, the Lord went before them in a pillar of cloud. So, ibig sabihin, every time makikita nila itong pillar of cloud, hindi nila makita physically ang Diyos, pero itong pillar of cloud na to, ang visible symbol ng presensya ng Diyos. Itong pillar of cloud na ito, ang visible symbol ng proteksyon ng Diyos. Kasi tatlo function ng pillar of cloud eh. Ang pillar of cloud, hindi lang yan na magsisilbing GPS nila kung saan sila pupunta. Ito rin ang nagsisilbing shield nila sa araw na mainit. At kapag kapunta ho kayo ng Middle East, lahat ng mga taga Middle East, makaka-relate sa akin, na talagang kapag summertime, at nasa gitna ka ng wilderness, ay talagang napakainit ho. Yung nga lang nakakapagtaka sa Middle East, sobrang init, di ka pagpapawisan, sobrang dry. Hindi ka tulad sa atin, pagkatapos mo palang laligo, pagpawis ka na kagad. O sa Middle East, iba, talagang dry na pag nandun ka sa wilderness, imagine niyo, nag-travel po sila for 40 years without that pillar of cloud na nagsishade sa kanila, may heat stroke sila. And God knows it already. Hindi nila diniman sa Diyos yun, binigay lang ng Diyos sa kanila yun. Sana mapansinin niyo naman ako. Amen. Pero bukod doon mga kapatid, na nagsilbing shield nila sa araw, yung pillar of cloud din ang nagsilbing protection nila. Tignan niyo to, nasa wilderness ka. Okay? Exposed sila. At kapag nakita sila ng kalaban, dahil hindi sila trained, pwede silang mamatay, ma-ambush in the middle of the wilderness. And this pillar of cloud ang nagsilbing shield nila para hindi sila makita ng mga kalaban. In fact, itong pillar of cloud na ito ang nagsilbing protection nila laban sa mga Egypt. Kung babasahin niyo uli ang scripture, sabi ng Bible, itong pillar of cloud na ito nasa unahan nila, na nag-guide sa kanila. Kasi yun ang GPS nila. Pero watch this. Pero sabi ng Bible, nung hinabol sila ng mga Egyptian, kasi tignan nyo to, no? Nung lumabas ng mga Israelites, nagbago isip ng Paraon. Sabi nila, teka lang, bakit nga ba natin pinabayaan ng mga Israelites na lumaya? Sino na magiging alipin natin? Nagbago isip ng Paraon. Hinabol sila ngayon, gamit ang 600 chariots. Logically speaking, kabayo, paa. Sino man nanalo? Kahit pa ahead ng isang araw yung paa, mahahabol siya ng kabayo. Amen? And logically speaking, they will never make it kasi may Red Sea in front of them. Come on! Pero alam nyo nangyari? Watch this. Wala lang tayong time to study this, pero yung pillar of cloud na nasa unahan nila, nung nakita ng Lord yung Egyptian, lumipat yung pillar of cloud sa likod nila para maging shield laban sa mga kaaway. It is a protection of the Lord. It is the guidance because where God guides, He will provide. Hindi kanya dadalhin sa wilderness para patayin. Dadalhin kanya sa wilderness to bring you out and to bring you to places that you've never seen before. It is a visual guide. Obvious na obvious, talagang kitang-kita ng mata nila. Ito talaga ang visible reminder ng Diyos. Hindi ko kayo iniwan. At maaaring nagtatanong kayo ngayon, Pastor, sana ngayon din, no? Na every time may decision ako, Lord, magpakita ka sa ulap. Oy, okay, sure. Di ba, ang sarap sana na meron kang visual guide? Ang sarap sana na meron kang visual reminder? Kasi itong pillar of cloud ang nagsilbing visual reminder sa kanila. Hindi ko kayo iiwan. Hanggat nandito ang ulap, ibig sabihin, nandito ang aking presensya. Hanggat nandito ang pillar of cloud, hindi ko kayo iniiwan. Question, tingin nyo ba, kailangan talaga nila yung pillar of cloud as a direction? Think about it. I was thinking about this for a past few days, and I said to myself, out of 2 million people, wala ba talagang nakakaalam ng daan mula Egypt papunta ng Canaan? I don't think so. Si Moses, lumaki siya sa Egypt, nag-aral siya sa Egypt, siguro na take up niya sa geography class niya. Tinuro ng teacher niya.
ito ang papunta dito sa lugar na ito, lugar to ng mga Philistines, huwag kayong pupunta rito. He probably knows the way. And many of us, kapag nangingi ka ng guidance, usually sinasabi lang, Lord, saan po ang daan? Pero ang guidance ni Lord, hindi niya lang tinuturo kung saan ka dadaan, kundi kung kailan ka maglalakad at kailan ka hihinto. Kasi yung pillar of cloud, hindi lang siya guidance kung left or right. Guidance din ng Lord John kung panahon na bang lumakad o panahon na huminto. Ano ang sabi ng Bible sa Exodus 40? Whenever the cloud lifted and moved, the people of Israel journeyed onward and following it. But if the cloud stayed, they stayed until it moved. Paraphrase, kapag gumalaw yung ulap, gagalaw sila. Pag huminto yung ulap, hihinto sila. So when the cloud moves, you move. And when the cloud stays, you stay. Simple logic. Amen? So hindi lang ginagabayan ng cloud ang mga Israelites, left or right. Ginagabayan din sila ng Panginoon, panahon na ba o hindi pa panahon? Is it the right time to get married? Is it the right time to start that business? Is it the right time to be promoted? Is it the right time to go abroad? All of us are asking same questions. Lord, hindi lang ko mag-abroad ba o hindi, kundi kailan? Hindi lang question kung mag-aasawa ba, ang tanong kailan, Lord? Baka po nakalib yung papel ko na sa ilalim na pakilagay po sa unahan. Urgent na po, Pastor. Pero ang sabi ng verse 38, the cloud rested upon the tabernacle during daytime, and at night, there was a fire in the cloud so that all the people could see it. Ibig sabihin, bawat tao, 2 million of them, they have a visible representation. Siguro pagising na isa, uy, gumalaw na yung ulap, lika na. Galaw na rin tayo kasi kapag gumalaw ang ulap, gagalaw silang lahat. And tanong, gaano katagal pag huminto? Gaano katagal? Kasi wala eh. That's why faith in God is very important. Just because you think you're smart, it doesn't mean you are really smart. We are not smarter than our God. We are not wiser than our God. We are not stronger than our God. Kahit mataas ang ating pinag-aralan, mataas ang tingin natin sa ating mga sarili, ang Diyos po natin na nakakaalam kung kailan ang tamang panahon para sa lahat ng bagay. And you may want God to be your guide. Ano sabi ng scripture? Numbers 9, 40 years later, when the cloud remained over the tabernacle a long time, the Israelites obeyed the Lord's order and did not send out. Sometimes, the cloud was over the tabernacle only a few days. At the Lord's command, they would encamp. And then at His command, they would set out. Verse 21, sometimes the cloud stayed only for an evening till morning. Minsan yung cloud overnight lang. Alam nyo, iniisip ko pa lang yung logistics. 2 million people hihinto. Maglalabas ng gamit nila. Kayo nga po, di ba, 3 days lang kayo sa Hong Kong, 3 maleta dala nyo eh. Imagine niyo 2 million Israelites to ha, 2 million Israelites. Pag hinto nila, maglalabas sila ng gamit nila. 2 million of them. And then overnight lang, oh Brad, gumalaw na. Hala, gumalaw na kaagad. Balik mo na. Just imagine the logistics. But ang ruling, when the cloud moves, you have to move. And when the cloud stays, you have to stay. Verse 21. Okay, let's repeat that. Sometimes the cloud stayed from evening till morning, but when it was lifted in the morning, they sent out. Whether by day or by night. Think about this. Minsan umaalis yung cloud gabi. Tulog pa yung mga anak nila. Nakagising na. Gumalaw na yung ulap. May iiwanan tayo. Amen? Think about your life when you are guided by the clouds. Ang sarap ng tulog mo. Sabi ng nanay mo, gising na, gumalaw na yung ulap. Ha? Ginalaw na yung baso. Whether the cloud, verse 22, whether the clouds stay over the tabernacle 2 days, 1 month, or 1 year, the Israelites would remain in camp and not sent out. But when it was lifted, they would set out. So yung pillar of cloud ang nagsilbing GPS, God's positioning system. Yun ang nagsilbing GPS nila kung kailan sila hahakbang, kung kailan sila susunod. And think about the randomity, kung may ganun man salita nito. Minsan overnight lang. Pwedeng 2 days, pwedeng 1 month, pwedeng 1 year. Pero ang rule, when the cloud moves, you have to move. Because this pillar of cloud will went ahead of you, that will be your guide. Sana, no? Lahat tayo, isang tawag lang natin sa Diyos, Lord, penging ulap. 2 po nanliligaw, pwede niyo po bang ulapan? Kung sino man po, Lord, yung tingin niyong mapapakasalan ko at biglang nagpakit, thank you, Lord. Ang sarap ng ganun, ano? Di ba?
Ay bawa, nalilito ka sa isusuot mo, pula o dilaw? Lord, ulapan nyo. Kung lahat ng desisyon natin, siguro naman pag pagsisipilyo na, hindi na kayo magpapaulap kay Lord, no? Pero sa bawat desisyon na nahihirapan ka, para makasiguro ka, ulapan mo, Lord. Lalo tayo ngayon sa panahon natin ngayon na ang laki ng tulong ng ulap sa atin. In fact, may mga tao talaga na nagbigay ng kanilang buong buhay para pag-aralan yung ulap. May study of clouds, nephology. At kung ikaw ay nephrologist, wala kang ibang ginawa buong araw kundi tignan ng ulap. Stratus. Kailan ka kaya magiging sa akin para mapalitan naman ang stratus mo? From single to married. Hey! Imagine mo may mga tao na nephrologist na buong buhay nila, pinag-aaralan nila yung clouds. Cumulonimbus. Naalala niyo sa science natin? Di ba? And we have this meteorological and technological advantage today na makita ho natin kung ano ang matutulong. Iba, in fact, sa ulap pa lang malalaman mo na kung ano weather. Tama ho ba mga kapatid? Physical cloud. Pero sa Bible, every time the cloud was mentioned, laging mayroong significant happening. For example, nung si Noah, binaha, kasama yung mga dinosaur. Naalala niyo yung story na yun? Alam niyo na yung sagot, ha? Sinabi ko na. Okay? Nung nagkaroon ng matinding baha, umulan ng bumaha, nasabi ng scripture, lumampas pa sa pinakamataas na bundok sa mundo, Mount Everest. Ang sabi ng scripture, pagkatapos ng lahat ng dilubyo, dumating ang maraming ulap at lumabas ang rainbow. Let me say this politely and respectfully. Yung rainbow is a symbol of God's promises. Huwag nyo nang gamitin sa iba. Kasi pang promise ni Lord yan. Huwag nyo nang i-repurpose. Amen? So, nung lumabas yung ulap, it is a signification, yung pangako ko kasama nyo pa rin. So, ibig sabihin, every time this cloud appears, talagang makikita mo, it is the presence of God. Naalala niyo si Moses, nung umakyat po siya sa Mount Sinai, paglabas nila ng Egypt. Diba sabi ng Bible, pag akyat ni Moses sa Mount Sinai, kinover yung Mount Sinai ng clouds. Ang sabi ng Hebrews, therefore, since you are surrounded by great cloud of witnesses to the life of faith, let us strip off every weight that slows us down, especially the sin that so easily snare us, and run the race with endurance, the race that God has set before you. Cloud is very important. Even Jesus nangako si Lord, sa pagbabalik ko, I will come back, see you in the clouds. So every time the cloud was mentioned, it always signifies the presence of God. So, hindi ko alam kung gaano kalalim ang pagkakaalam mo sa ulap, pero ang alam ko lang, every time the cloud was mentioned in the scripture, it signifies the presence of God. So that pillar of cloud is actually a visible representation na kung nandyan ang ulap, nandyan ang presensya ng ating Panginoon. So, kapag gumalaw yung ulap, you have to move. Kapag huminto, you have to stay. That's why, waiting on God is not a waste of time. Kapag inaantay mo yung instruction ng Lord, kung kailan dapat, kung mag-move forward na ba ako, it is your guide. Kapag nakahinto ka't nag-aantay kay Lord, hindi idle yan. Preparation mo yan for the next season that you are in. Kasi bawat physical cloud na naranasan nila has gained spiritual wisdom for all of us. Na wala man tayo makitang physical cloud, alam natin yung presensya ng Diyos ay lagi po nating kasama. Amen? Simple lang. Huwag niyo hong idepende ang magiging desisyon niyo sa horoscope. Sa ulap. I'm guided by the clouds. Kasi yun ang nabasa natin. No. Yung pillar of cloud na yon has a spiritual meaning. Actually, nirebuke yan ni Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 10. What's this? Ang sabi ni Apostle Paul, for I do not want you to be unaware, brothers, that our fathers, referring to the Israelites, highlight this part, for our fathers were all under the cloud. Yung mga Israelites, sinamahan sila ng Lord for 40 years under the cloud, and all passed through the sea. All of them were baptized into Moses in the cloud and in the sea. And they all ate this same spiritual food and all drank this same spiritual drink. For they drank the spiritual rock and followed them, and the rock was Christ. Context. Ang sinasabi ni Apostle Paul, Israelites, Gia Kamanaba Global Family, baka nakalimutan nyo yung privilege na naranasan ng inyong forefathers.
na mga Israelites, ginabayan sila ng Lord for 40 years. There was no time when Israel was not under the guidance of God. Walang panahon na hindi sila sinamahan ng Diyos. Walang panahon na hindi sila ginabayan ng ating Panginoon. And that pillar of cloud is unique for that specific purpose. Because we have not seen in the entire scripture kung paanong ginabayan tayong lahat ng isang pillar of cloud. It is a unique blessing. Kaya sabi ng Apostle Paul, and I don't want you to be unaware of it. In case lang nakalimutan ninyo, gusto ko lang ipaalala sa inyo na yung forefathers ninyo, yung mga ninuno natin, hindi pinabayaan ng Lord sa wilderness kahit walang pure gold doon. Kahit walang Jollibee doon, walang drive to draw on. Hindi nasira yung kanilang sandalyas, hindi nasira yung kanilang damit for 40 years because God was with them. They were guided by the clouds literally. It is not a symbolism. It is a supernatural phenomena na nangyari lang sa kanilang kapanahunan. And that divine guidance happened in their plain sight. Kitang-kita nila sa kanilang sariling mata. Paano naman tayo, pastor? Wala tayong pillar of cloud. And I don't want you to be unaware, my friends and family, that back then, they have a pillar of cloud. Right now, we have the Word of God. So, hindi mo na kailangan mag-antay sa ulap para makapagdesisyon. Kailangan mo lang basahin ang sinasabi ng ating Panginoon. God is willing to direct you. This book has a lot of principles that are still relevant in our age, in our generation right now. And sometimes, kaya lang hindi kasi natin ma-appreciate, Alam nyo, alam ko marami sa atin naghahanap na, Lord, bigyan mo nga ako ng spectacular miracle para maniwala ako sa iyo. That we tend to realize, we forget to realize that even you, right now, na humihinga pa, is a blessing. That's a miracle. Sa lahat ng naging doktor dito, alam nyo kung gaano ka-intricate ang details sa ating katawan. Magiging born again ka kung nakinig ka lang sa anatomy class. Sa tindi ng somebody must have been concerned about me. Na even yung blood flow ko is regulated, may system. Reproductive, may system. Lahat may system. At ang system produced yan by somebody na may isip. So somebody, the Lord. Nga lang, for example ako, maraming mga tumatawag sa akin, Pastor, pwede ka bang ma-interview, ganyan, pwede ka bang, gusto lang namin malaman ang testimony ng iyong buhay, i-feature ho namin sa TV network, sa isang Facebook, sa isang YouTube. Hindi ko na mabilang ko ilang tumawag sa akin, tapos tatawagan nila ako, Pastor, pwede mo ba ikwento yung testimony ng buhay mo? Anak ako ng pastor, ganyan. Alam niyo, salamat nga sa Panginoon kasi never ako nakatikim ng alcohol, never ako nakatikim ng sigarilyo, ganyan. Pastor, ano ba? Dati ba kayong addict? Or dati ba kayong alcoholic? Or dati ba kayo, wala ba kayo, na-abuse po ba kayo before? And we don't take that lightly, pero they genuinely asking me that question. Wala po ba kayo story na kung na-abuse kayo before or naging addict kayo before? Sabi ko, tingnan mo nga naman Pagka-testimony, lagi nating hinahanap kung paanong dating alcoholic na naging sober, drug addict na lumaya, at yung dating na-abuse na binuo ng Panginoon. Alam mo, sabi ko minsan sa isang nag-interview sa akin over the phone, sabi ko, alam mo, sis, I think, ang miracle ng Diyos, hindi lang naman yung kung naging alcoholic ka, ngayon sober ka na eh. Yung pre-reserve ka ng Diyos para hindi mo na magawa yun in the first place. Hindi ba miracle din yun? So yun, hindi na feature yung story ko. Ang dami interview, never ko nakita na publish. Kasi di ba tayo naghahanap tayo ng dramatic change ng buhay? Amen? Pero yung pre-reserve pa ng Panginoon, alam mo, masarap pakinggan yung testimony na may cancer ako, pinagaling ako. Pero yung hindi ka na nagka-cancer, hindi ba milagro yun? Milagro din yun, yung pre-reserve ng Diyos. Milagro din siya eh. So yung sinasabi ni Apostle Paul, ayoko maging unaware kayo na pinapasalamatan nyo lang yung mga big miracle, spectacular, nagpababa ng apoy ang Panginoon gamit ang kamay ni Elijah. And all of that are miracle in and of itself. And sometimes because of that, hanggang ngayon, hinahanap natin yung ganun. Lord, pwede ka ba magpingi po ba ng sign? Pero ang Diyos, dinidirect niya tayo sa iba't ibang klaseng pamamaraan. Ididirect niya tayo sa pamagitan ng prinsipyo ng Word of God. Minsan, ididirect ka ng Lord sa mga warning. Wawarningan ka ng Diyos, guidance yun. Minsan, gagamitin ng Diyos ang simbahan para i-guide ka. Gagamitin ng Lord ang mga church leaders, ang mga mature believers, mga circumstances.
Yung nawalan ka ng trabaho, nalugi ang negosyo, na-betray ka, na-reject ka, na-deny ka, even yung kawalan ng mahal mo sa buhay, lahat yan ginagamit ng Lord para maging guidance mo. So instead of, Lord, magsalita ka, I need a voice. Sabi ng Lord, you need a voice? What you need is a verse. What you need is a verse from the scripture that will guide your right path. Huwag na tayong antay ng antay sa boses. Baka pag nagsalita si Lord, manginig ka rin naman eh. Lord, magsalita ka. Imagine niyo yung pinagpe-pray nyo. Lord, magsalita. Kung nagsalita sa Lord, ano yung sinasabi mo? Bay, bumagsak ka, tingnan nyo sa scripture, makita, anghel pa lang nakikita nila, napapadapa na sila sa sobrang takot. Be careful what you pray for. Amen? Lord, I need a voice. Na minsan, yung iba, they go to the extreme lengths na, show me a sign, show me a sign, show me a sign. Tanong siguro ng iba, masama ba humingi ng sign, Pastor? Sa pagtahimik nyo, parang gusto nyo malaman ng sagot, ano? Naramdaman ko eh. Okay. Now, God is a God of wonders. God has the power to suspend natural laws para ma-accomplish yung purpose niya. If that means pagsalitain niya ang donkey, He will do it. If that means na pahintuin niya ang earth from rotating or sun to still, He can do it. Ginawa yan ni Moses, ni Elijah, ni Elisha. Even Jesus performed miracle that is not logical. It's not based on a natural law. Kaya ngayon, people are seeking to experience the same thing. Pastor, ba't hindi gawin ng Panginoon sa atin yan? Kaya minsan, pagka ang Diyos hindi nagpakita, wala kang nakitang magnificent, spectacular sign, naghahanap ka ng zodiac sign. Numerology, horoscope, fortune telling, nanguhula sa kamay. Pastor, kasi kinakabahan ako, yung guhit magkahiwalay. Sabi po kasi nila, Pastor, pagka magkahiwalay daw po yung guhit, mukhang madali daw po ang buhay. Tsaka parang ang eksi po nito oh. Parang palagay ko, maiksi lang po ang buhay ko. Dahil hindi mo marinig ang Diyos, dahil hindi mo makitang bumababa yung angel o yung langit, nagre-refer tayo sa tarot cards, palm reading, horoscope, na ipinagbawal ng Diyos. Kasi lahat ng bagay na pinagkakatiwalaan mo aside from God, kinategorize ng Deuteronomy yan, divination lahat yan. Kasi naghahanap ka ng assurance sa future. Sino po kaya mapapangasawa ko? Biruin mo, magbabayad ka sa isang hula. Hula, hindi nga sure. Kaya pag hindi natupad, di mo siya mabalikan eh. Kasi wala namang kasiguraduhan eh. The views and opinions of the crystal ball does not reflect the views and opinions of the Lord. Divination lahat eh. Kasi gusto natin ma-foresee. And hindi po guarantee na porkit may makita kang milagro. Guarantee po yun na maniniwala ang tao. Si Jesus nga, kabi-kabila milagro, binuhay na si Lazarus ha? Ano ang sabi ng mga Pharisees? Show me another sign. Huh? Hindi pa ba sapat yung binuhay ko si Lazarus? Another sign na naman. Kasi si mga Pharisees, ang harap lang nila, tinetest lang nila si Jesus. Kung talagang totoo ang ating Panginoon. Gusto nila ng spectacular miracle, magpababa ng apoy katulad ni Elijah. They are waiting for the big miracle. Naghahanap tayo ng visible guide natin. At minsan yung visible guide, nagiging idolatry na. Amen? Ano ang sabi ng scripture, Jeremiah 10? Fasten your seatbelt, ha? Hindi ko to sinabi si Lord. I know, Lord, that our lives are not our own. We are not able to plan our own course. Is that clear enough? Okay. Mas kikilabutan kayo sa context. And I challenge you after the service, read Jeremiah 10, the whole chapter. When you read the whole context of Jeremiah chapter 10, again, wala akong ina-attacking kahit sino, ha? Babasahin ko lang yung sinabi ng Bible. Okay pa? Okay, sabi mo sa katabi, wala naman tayong magagawa eh. Andito na tayo. Kunwari pa si pastor eh. Actually, ang context ng Jeremiah 10 ganito. Ang sabi ng Lord sa mga nation of Israel, alam nyo, ito, dinagdagan ko na ng konting personality ko, pero yun yung sinasabi ng Jeremiah 10 ha. Alam nyo yung mga practices nyong mga tao, napaka-worthless. Biruin nyo. Sabi ng Lord ha, magpuputol kayo ng kahoy, huhugisan yung parang Diyos. Tapos papalimutean nyo ng silver and gold. Ididikit nyo para hindi matumba. Ipapako nyo para hindi mabuwal. Yung mga Diyos-Diyosan nyo na yan, parang panakot ng ibon dun sa bukid. Sabi ng Diyos, basahin nyo Jeremiah 10. Parang panakot lang yan ng ibon, hindi nga yan nagsasalita.
Kailangan mo pang pasanin kasi hindi makalakad. Sabi ng Bible, ano bang matuturo sa inyo ng Diyos-Diyosan yung kahoy? Kasi nga minsan dahil wala kang makitang sign, naggagawa ka ng visible. Kasi gusto mo ng visible sign eh. Kaya nag-apology eh. Yung nation of Israel, sabi nila, Lord, patawarin mo kami, yung mga leader namin parang hangal. Hindi sumasangguni sa'yo, tuloy, hindi kami nagtatagumpay. Kasi nga, nakaangkla na kami dito sa physical na nakikita namin. Dahil nga, hindi kami makapag-antay. Kaya gumawa tayo ng gumawa. Pero ang sabi ng writer ng Jeremiah, pero ikaw, Lord, alam naming totoong buhay ka. Kaya ang sabi ng verse 23, balik mo anak, kaya alam ko, Lord, yung buhay namin, hindi amin yan. Because we are not able to plan our own course. Pero ang tanong ko sa inyo mga kapatid, kaya mo bang maniwala kahit walang milagro? Kaya mo bang ipagkatiwala ang future mo kahit walang sign? Because this is what the Lord is teaching to us for the past 2 Sundays. Huh? We need guidance for our next steps. But most of the time, yung guidance is not visible guide. Hindi siya GPS, hindi siya Google Maps, hindi siya Waze. Simpleng-simple. Read the Word. This is your guide. Siguro tinuturuan lang tayo ng Panginoon na huwag tayo masyadong addict sa miracle. Na nakalimutan natin yung miracle worker. Na every time may blessing ka, uy Lord, talagang ramdam na ramdam ko pag-ibig mo dahil sa blessing. Paano kung walang blessing? Paano kung walang healing? Paano kung walang breakthrough and miracle? Will you still believe? Because Thomas did it. Naalala niyo si Thomas o si Didymus? Kilala natin si Thomas bilang doubting Thomas. Nagdududa si Thomas. Alam niyo kung bakit? Because nung nagpakita ang ating Panginoong Yesus on the day of His resurrection, absent si Thomas. Pero kung uugatin mo ang story ni Thomas na tinawag nating doubting Thomas because nag-doubt siya sa story ng mga disciples, actually si Thomas, he was extremely loyal to Jesus. He was. Read history. Napaka-extreme ng loyalty niya na ready siya na kahit anong mangyari kay Jesus Christ, willing siyang i-endure yung consequences. Kumbaga ang motto ni Thomas, patay kung patay Lord. At noteworthy yung kanyang loyalty. Extreme yung kanyang commitment, and yet, nag-doubt pa rin siya. Kasi hindi niya nakita si Jesus physically when He rose again from the dead. On the day of His resurrection, Jesus appeared to the disciples. For some reason, absent si Thomas. So pag uwi ng mga disciples, nag-chat sila sa GC nila, 12 disciples, and early disciples. Chat sila, grabe, kinilabutan ako nung nakita ko si Jesus. Nakita ko yung mga sugat sa tagiliran ni Jesus. Nakita ko yung sugat sa kanyang mga kamay. Si Thomas, sin. Hindi siya makarelate. Kasi wala siya doon. Kaya sabi mo, huwag kang absent ng absent para hindi ka pag-iwanan. Alam mo, habang yung mga disciples excited na excited sa mga chinat nila, puro JIF, nag-reply finally si Thomas. Sabi ni Thomas, John 20:25, unless I see the nail marks in his hands and put my finger where the nails were and put my hand on his side. In other words, hanggat hindi ko nakikita, I will not believe. Kung walang physical proof, I won't believe. Alam mo nangyari? Ni isang disciple walang nag-reply. Hindi nila inokay, hindi nila pinuso, hindi nila inangry, walang sad face. Si Peter lang nag-sad face. And because of that statement here, tinawag siyang doubting Thomas, which I guess unfair to him. Because although he said, to see is to believe, and Thomas doubted, but he's not a doubter. In fact, I will prove to you today na hindi siya doubter. Curious lang siya. There's a difference between curiosity and doubt. He was just curious. And I'm telling you this because most of you felt like every time you ask God, every time you question something, nagigilty ka kasi, kino-question ko ba ang Diyos? Nagdududa ba? And most of the time, we're not doubting the existence of God. We're just curious. I just need a sign. I just need guidance. Gusto ko lang po ng gabay. In fact, one of the most famous Bible verse in all of the scripture, John 14:6.
Lagay mo nga anak, John 14:6. Jesus answered. Jesus told him, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Everybody read this again. Jesus told him. Question, sino yung him? Context is king. Sino yung him? Si Thomas. This is an answer to Thomas's question because he was curious. Let's read the whole context. Verse 1. Para mas maunawaan niyo. Ang sabi ng Lord, don't let your hearts be troubled. Pinapakita ni Lord yung kanyang kamatayan na siya'y aarestuhin, dadakipin at mamamatay. Sabi ng Lord, don't let your hearts be troubled. Trust in God and trust also in me. There is more than enough room in my Father's house. And if this were not so, would I have not told you that I'm going to prepare a place for you? When everything is ready, I will come and get you so that you will always be with me where I am. And you know the way to where I am going. So sabi ng Panginoon, i-ready nyo na ang lahat. Akit lang ako ng langit, babalikan ko kayo. Alam nyo naman na ang daan, di ba? Verse 5, sumagot si Thomas, no Lord, we don't know the way. So tingnan nyo, hindi niya question, babalik ka ba talaga? He's not doubting God. He knows. Babalik ang ating Panginoon. Pero ang tanong niya, hindi lang po namin alam. We have no idea. Where are you going and how can we know the way? Verse 6, Jesus told him, I am the way, I am the truth, and I am the life. Noong mga panahon na hinihingi ni Thomas yung katunayan, talaga bang nagpakita si Jesus Christ sa inyo? He was implying honesty. He was implying curiosity. 1 week later, nag-gather ulit yung mga disciples and Jesus appeared again. But this time, hindi niya pinansin si Peter, hindi niya pinansin si John, dumiretso siya kay Thomas. And I guess, maaaring kung hindi nagduda si Thomas, hindi na bumalik si Jesus in the first place. But sometimes, God will meet you right where you are. In the midst of your curiosity, in the midst of your honesty, and in the midst of your situation, God will meet you right where you are. Jesus appeared again. And because Jesus knew what Thomas needed, sabi ng Panginoon sa kanya, you want proof? You want sign? Here it is. Ito ang kamay ko. Pasok mo ang daliri mo sa butas ng kamay ko. Pasok mo yung daliri mo sa giliran. And then nasabi ng John 20 verse 28, my Lord and my God, Thomas explained. Finally, he believed. Then Jesus told him, naniwala ka kasi nakita mo ako. Pero mas pinagpala yung mga taong naniwala kahit hindi nila nakita. Maganda ang milagro. Maganda ang sign. Ano sabi ng scripture, sabi ni Lord, kaya ka naman naniwala kasi nakita mo ako eh. Pero mas mapalad yung GSMNB Global Family. Kasi sila kahit hindi nila nakita, naniwala sila. At the exact point of his need, when he's been asking question, when he was started to get curious, the Lord appeared to him and guided him back to his faith. And you know what happened to Thomas? Because of this incident, he was so fired up, he was so passionate, that when Jesus went back to heaven, Thomas preached the gospel to Southwest Asia and India. And many Gentiles like us believe in Jesus Christ because of his faith. So it's unfortunate that tinawag natin siyang doubting Thomas, but I believe that Thomas should be known for his loyalty, for spreading the gospel of Jesus Christ, for spreading the gospel to the Gentiles. What I'm saying is this, most of the time, hindi natin kailangan ng miracle. Hindi natin kailangan ng pillar of cloud. Hindi natin kailangan ng pillar of fire. We don't need to be guided by the clouds. Maliwanag po ang Biblia na sinasabi po sa atin na hindi exempted ang mga Kristiyano sa mga pagsubok ng ating buhay. Kahit ikaw ay mananampalataya ng ating Panginoon, kahit araw-araw kang nagbabasa ng Biblia, kahit araw-araw kang nananalangin, linggo-linggong nagsisimba, hindi magagawa ng pagsisimba nating mapigilan ang mga storms and challenges na meron sa ating buhay. However, ipinangako rin naman ng ating Panginoon na kung dadaan tayo sa mga pagsubok, kung tayo ay mananampalataya at kakapit sa Diyos, may ipinangako naman ang Diyos na kaligtasan sa lahat ng mga taong nananalig sa Kanya. Sabi ng Panginoon, I will be with you. I will protect you. I will deliver you. I will keep you from harm. If you will remain under the shadow of the wings of the Almighty, there is a promise na merong kaligtasan
sa presensya ng ating Panginoon. Ibig sabihin, every Christian should not allow the presence of the storm to doubt the presence of God. Ibig sabihin, lahat ng nananampalataya sa ating Panginoon, hindi porket may presensya ng problema, ay nawala na ang presensya ng Panginoon. Nangako ang Panginoon na kasama natin siya, at kahit anong pagsubok ang ating pagdaanan, mananatili ang kanyang pangako na hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan, yung pagmamahal niya magpapatuloy, at ang purpose ng Panginoon sa iyong buhay ay hindi mahihinto. So minsan, pag dumadaan tayo sa storms in life, akala natin ang mga bagyo is standing in our way towards the promises of God. Let me repeat. Madalas, kapag tayo ay nakakaranas ng bagyo, ini-interpret natin ang bagyo bilang humahadlang para maranasan natin ang pangako ng Panginoon. So in our interpretation, kahit hindi nyo ako pinapansin, some storms in our life are standing in the way of God's promise. But what if the storms in your life are the way to the promises of God? What if yung inakala mong hadlang, yun ang tanging paraan para pag nalagpasan mo yung pagsubok, yun ang tanging paraan para madala ka ng Lord sa next level at next season ng ating buhay. Ito po yung context ng pinag-uusapan natin sa Acts chapter 27. In fact, yung Acts 27 po, ang last recorded journey ni Apostle Paul. Now, dito po sa kwentong ito, mga kapatid, sumakay si Apostle Paul ng isang barko mula po sa Caesarea, papunta po ng Rome sa may Italy. Kasama po ni Apostle Paul ang 276 prisoners. Kasama niya, bakit to mga kapatid? Sapagkat si Apostle Paul po, nung siya ay nasa Jerusalem, inakusahan po siya na nag-i-incite ng riot. Siya daw po ay nagke-create ng confusion sapagkat ipinapangaral po niya ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Now, let me just break it down to you. Si Apostle Paul kasama ang mga disciples of Jesus Christ. Dahil na-witness po nila ang resurrection ng ating Panginoong Hesus, and they continue to preach the resurrection of our Lord Jesus Christ, ang interpretation ng mga Pharisees and Sadducees, nagke-create lang sila ng gulo. Sapagkat marami ng mga nasa Judaism na lumilipat dito sa the way o sa bagong relihiyon daw na itinatayo ni Apostle Paul. Kaya ang sabi ng scripture, dahil siya ay nag-i-incite ng riot at pakiramdam nila dinidisrespect niya ang mga Pharisees and Sadducees, ipinakulong nila ngayon si Apostle Paul sa Jerusalem. Now, this is where it gets interesting. Kasi nung si Apostle Paul ay nasa Jerusalem, sinubukan siyang hatulan, i-trial for 2 years. Pero after 2 years ng hearing, wala silang makuwang concrete evidence na talagang si Apostle Paul ay may kasalanan. Kung kaya't si Apostle Paul, dahil after 2 years of being imprisoned, ginamit niya na ngayon yung kanyang citizenship. Kasi maraming Christians hindi alam na si Apostle Paul was actually a Roman citizen. Roman citizen siya. So dahil siya ay Roman citizen, ginamit ngayon ni Apostle Paul yung kanyang pagiging Roman citizen para sabihin, pakiramdam ko, hindi fair yung trial dito sa Jerusalem. I want to go to Rome para iharap at iakyat yung kaso ko papunta kay Caesar. Gets niyo mga kapatid? So dahil pakiramdam niya, hindi patas ang trato sa kanya sa Jerusalem, nag-demand ngayon si Apostle Paul, gusto ko makapunta sa Rome, dun niyo ko hatulan sa Korte Suprema. Ibig sabihin mga kapatid, yung journey na ito, na siya'y nasa barko, papunta si Apostle Paul sa Rome para sana iakyat ang kanyang appeal kay Caesar mismo. However, si Apostle Paul ay sinama sa 276 na prisoners para sila ay makarating doon sa Italia. At base po sa kwentong binasa natin at sa text na binasa natin, hindi pa man sila nakakarating sa unang destination, nahirapan na sila sapagkat naka-encounter sila ng matinding bagyo. Are you still following so far? So ang purpose ni Apostle Paul pumunta ng Rome para i-appeal ang kanyang kaso, pero wala pa sila dun sa Rome, nakaranas sila ng matinding bagyo. Spoiler alert. Alam niyo po ba, pag binasa niyo yung 44 verses ng Acts 27, makikita po ninyo na yung barkong sinasakyan ni Apostle Paul, lumubog din. So on the way to his trial, on the way
para sa maabsuelto siya sa kanyang kaso, he has to go through two important challenges in his life. Storms and shipwreck. Binagyo na, lumubog pa yung barko. And usually mga kapatid, we use this platform a lot to talk about the storms in our life. Siguro naman po narinig na nyo ng maraming beses sa akin na anumang bagyo ang ating pagdaanan, kasama natin ang ating Panginoon. Hindi tayo iiwan ng ating Panginoon. Pero magkaiba po yung storm sa shipwreck. Anong difference, Pastor? Kasi yung storm, it may delay your journey, pero ang shipwreck could actually stop your journey. Yung storm, it will pass over. Pero ang shipwreck, it will force you to start over. Nakaranas na tayong lahat ng storm, pero marami din sa atin tahimik lang, pero nakaranas sila ng shipwreck. Malalaman nyo to, ganito no? Nung nakaranas ka ng storm, ang sabi mo kay Lord, Lord, bakit nangyari to sa akin? Pero yung nakaranas ng shipwreck, ang sinasabi nila, may Diyos ba talaga? Kapag may problema sa relationship, may storm. Pero pag nag-break kayo, yun ang shipwreck. Guess nyo na? Amen? So, lahat nag-i-struggle, pero marami sa atin mga kapatid na challenge tayo, marami sa atin na i-inspire tayo sa salita ng ating Panginoon na sinasabing kasama tayo ng ating Panginoon sa anumang storm na pinagdadaanan natin. Pero we have to recognize as well na bawat Kristiyano daraan sa mga shipwreck ng ating buhay. Malulugi ang negosyo, mawawalan ng trabaho, mamamatayan ng mahal sa buhay, mawawalan ng pinagkakakitaan. Maraming bagay na nakakapagpa-symbolize the shipwreck that happened in your life. Ibig sabihin, ang shipwreck is actually an illustration, a metaphor for everything that is losing in your life. Yung nawawala, yung lumulubog. Pero alam niyo ba mga kapatid, sa storya na pinag-aralan natin, since 44 verses nga to, hindi naman natin kaya lahat pag-aralan kung i-discuss natin yung 44 verses, pero uunti-untiin ko na lang i-digest sa inyo para mas maunawaan natin. Kasi kung babalikan po ninyo mga kapatid ang storya mula dun sa simula, bago pa man umalis si Apostle Paul, bago pa man sila tumawid papunta ng Rome, kinausap niya na yung mga sailors. Ang sabi niya sa verse 10, "Men, I perceived that this voyage will end with disaster and much loss, not only of the cargo and ship, but also our lives." Are you still with me? Let's read that again. Ang sabi ni Apostle Paul sa mga sailors, now listen, si Apostle Paul, tent maker, si Apostle Paul, minister of the word. Now itong minister of the word at tent maker, pinapangaralan yung mga actual na seaman. Para sabihin, guys, wag nyo nang tuloy. Mapapahamak tayong lahat. Hindi lang tayo mawawalan ng cargo, pati yung buong barko lulubog and we will lose our lives. Now, this is a bold statement from Apostle Paul himself na wala namang alam sa navigation sa barko. In essence, kung ipaparaphrase natin yung sinabi ni Apostle Paul, ang sinasabi lang ni Apostle Paul, hey guys, listen, the ship will not make it. Our vessel will not survive this storm because this ship will fall apart. Hindi ko alam kung sinong kinakausap ng ating Panginoon, pero gusto lang ipaalala ng Panginoon sa iyo. Alam kong lahat tayo, we want to get to our destination, but some ships in your life will not make it. Tamo, tahimik. Mas maganda kasing pag-usapan nyo, you are going to make it. God is going to bless you. God is going to open doors of opportunity in your life. God is going to use you to be a blessing to other people. And everybody will shout. Everybody will say, Amen. Pero mahirap mag-amen kapag sinabing may mga ship sa buhay ninyo na hindi magtatagal. May mga ship sa buhay natin na nalulubog. May mga relationship na mapuputol. May mga partnership na mapuputol. May mga friendship na masisira. May mga hardship na pagdadaanan. Come on now. Amen. There will be ships in your life that's not going to make it. Alam ko nananalangin tayo. Alam ko nagpa-fasting tayo. Alam ko meron kang pangarap of a happily ever after. Alam ko meron kang vision that you're going to make it, that you're going to succeed. But some ships in your life will not make it. Sometimes may mga barko,
May mga ships sa ating buhay na hindi makakarating sa kabilang dako. Kahit gaano kalaki ang Bible mo, kahit linggo-linggo ka nagsisimba, some ships in your life will fall apart. The thing that you're holding on will fall apart. May mga projects na hindi matutuloy. May mga businesses na magsasara. May mga mahal sa buhay tayo magpapaalam. Alam kong gusto natin na ayusin ng Diyos ang mga circumstances na meron tayo sa ating buhay, but I'm afraid to tell you that some ships in your life will fall apart. Now listen, alam kong tahimik kayo and I expected it na magiging tahimik kayo, mga kapatid. Pero di ba, wala naman siguro sa ating sasakay ng barko kung alam mo lang naman nalulubog ito. Right? Ba't sino sa inyo, pupunta kayo sa pier, sabi niya, lulubog to pero sasakay ako. Si Apostle Paul lang nagsasabi noon. Pero sa realidad ng buhay, kung alam mong lulubog yung barko, ba't ka sasakay? Kung alam mong yung eroplano babagsak, bakit ka sasakay? Kung alam ko lang na ipagpapalit niya ako sa iba, di na ako pumayag na pinakilig niya ako. Di ba? Bakit tayo papayag? Kung alam ko lang naman natatanggalin ako sa trabaho, bakit pa ako nag-apply? Kung alam ko lang naman na magbabackslide ako, bakit pa ako naging born again in the first place? Kung alam ko lang naman na malulugi yung negosyo, di ko na sinimulan. Kung alam ko lang na yung proyektong ito ay masisira at mahihinto, bakit kailangan ko pang sinimulan? Katulad ni Abraham, kung alam lang sana ni Abraham na ipapa-offer lang yung anak niya si Isaac, ba't pa siya binigyan ng anak? Bakit ka pa sasakay ng barko kung alam mo naman palang lulubog? And sometimes when our ships are sinking, the boat is sinking, group yourselves into three. Minsan, listen to me mga kapatid, I believe God is talking to you today. Marami sa atin ang hanggang ngayon in denial pa rin. Kasi pakiramdam natin kaya nating sagipin yung barko using our own skills and our own ability. But listen to me, no amount of skill can stop the ship from sinking if God allowed it to happen. Kahit gaano tayo katalino at katalented, if God allowed it to close, it will close. If God allowed it na mawawala siya. It's part of our life. May itinuturo ang Panginoon sa mga shipwrecks ng ating buhay. Yes, all of us will go through storm. All of us are prepared for the storm. But I want you to be prepared for the shipwrecks that's going to happen in your life. Dadaan po ang shipwreck, mga kapatid. Eh sabi ko nga sa Lord, napakapalad ng simbahang ito, tinuturuan mo kami na maging handa sa mga shipwreck ng aming buhay. Kasi kung gusto lang tayong pasigawin ng Panginoon, sasabihin ng Panginoon, huwag kayong mag-alala. Dahil hindi kayo iiwan ng Panginoon, hindi kayo malulungkot. Pero hindi yun ang totoo. Lahat tayo dadaan sa kalungkutan. Lahat tayo dadaan sa pagkalugmok. Lahat tayo dadaan sa pagbagsak. Lahat tayo dadaan sa shipwreck. Pero gusto ng Lord na maging handa tayo na kapag dumaan tayo sa shipwreck ng ating buhay, lumubog man yung barko, yung pananampalataya natin ay hindi sasama sa paglubog ng barko. Listen to me mga kapatid, huwag mong masyadong hawakan yung mga ship ng iyong buhay. Your ship is not your savior. Your business is not your savior. Your talent is not your savior. Your education is not your savior. That relationship is not your savior. Your dream guy is not your savior. Jesus is our savior. Hold on to Him. Lahat ng ship na yan, posibleng lumubog. Posibleng bumagsak. Pero tatandaan nyo mga kapatid, hindi tatanggalin ng Diyos ang isang bagay na kakailanganin mo sa next season. Kung tinanggal ng Panginoon, ibig sabihin, hindi mo kailangan. Ang hirap mag-amen doon, Brad. Ang sakit sa pakiramdam kasi, pagtanggalan, paglugian, ganon, pagkawalaan, iwanan, ang hirap doon. Ang mas masarap pag-usapan, hindi kayo iwan ng Panginoon. God is going to bless your business. God is going to open doors of opportunities in your life. Pero can you still praise God kahit tinanggal niya? Can you hold on to your faith? Can you stay in faith even though you have an excuse to walk away? Because some ships in your life will sink. May mga bagyo, may mga parte ng ating buhay na lulubog. May mga parte ng ating buhay na hindi mananatili forever. Pero kapag kinuha ng Panginoon, ibig sabihin, hindi mo kailangan sa next season ng iyong buhay. In fact, kahit mawala ang transportation, kaya ka pa rin dalhin ng Lord sa destination, kasi after all, transportation lang siya, pero maraming pwedeng gamitin ang Lord na transportation para pagpalain ka. Now listen to me. We don't want shipwrecks. Pero let's step back a little bit. Let's just put the context on the story. So yung barko ay papunta ng Rome. Si Apostle Paul
kasama ang 276 prison mula sa Syria, papunta sila ng Italy. However, ang sabi ng ibang verses na hindi na natin binasa, nung sila'y nag-journey na, ang lakas ng headwind. Ibig sabihin, yung wind was contrary to them. Unfortunately, gusto man nila maglanding sana sa Phoenix, dinala pa sila ng hangin sa open sea. Dinala sila sa southwest, kaya mas lalong naging matindi yung kanilang problema, to the point na unti-unti na silang nawawala ng pag-asa, tinapon na nila yung kanilang mga cargo, gumamit sila ng rope para i-hold yung anchor ng kanilang barko, but to no avail, walang nangyari. They tried to save the passenger, they tried to save the boat, but unfortunately, they cannot control what's happening on the boat. So habang sila'y papunta ng Rome, yung kanilang mga stations hindi nila madaanan, nilabas na nila yung kanilang mga lifeboat. Unti-unti na silang nawawalan ng pag-asa sapagkat sa palagay nila, ginawa na nila ang lahat, pero wala pa rin nangyari. Ano kung titignan nyo ang sinasabi ng scripture, 14 days po silang nasa gitna ng dagat, naubusan sila ng pagkain at sa loob ng 2 linggo, hindi nila nakita na sumikat ang araw. At dahil walang pagsikat ng araw, unti-unti na rin silang nawawalan ng pag-asa. Ang sabi ng verse 20, terrible storm raged for many days, watch this, blotting out the sun and the stars, highlight this, until at last, all hope was gone. Now, I don't want you to miss this kasi may part 2 to next time. Pero I want you to look at the screen. And sabi doon, until at last, all hope was gone. They tried their best. They tried everything they know how to save the ship from sinking. Tinapon nila ang kanilang bagahe, ginamit nila ang kanilang maritime knowledge to save the ship. But unfortunately, hindi nila masagip yung barko at nawala na sila ng pag-asa. The storm continued raging and they gave up all hope na maliligtas pa sila at makakatawid pa sila to the other side. I don't know who is this for. Pero maaaring yung iba sa inyo, sinasabi nyo, there is no way that this marriage is going to work. Parang nawalan ka na ng pag-asa sa relasyon ninyo mag-asawa na maaayos pa. There is no way that I'm going to beat this cancer. I've been battling this cancer for 2 years already. May pag-asa pa ba na unti-unti na nawawalan ng pag-asa ang iyong buhay? Maaaring yung iba sa inyo, sinasabi nyo, there's no way that we are going to overcome this financial debt. Masyado nang malaki ang aking utang, lubog na lubog ako sa utang at pakiramdam ko, hindi na ako makakaahon. Or probably some of you are thinking and wondering, there is no way that I'm going to get married. There's no way that I'm going to get pregnant. After everything that you've been through, there's no way that I'm going to succeed. There's no way na makakapagtapos pa ako ng pag-aaral. My hope is all gone. At maaaring nagtataka kayo at nagsasabi kayo sa inyong mga sarili, bakit nga ba minsan hinahayaan ng Panginoon na dumaan ako sa mga shipwreck ng aking buhay? You know, while I was reading Acts 27, I don't even have a plan to preach on this, pero when I was reading Acts 27, I've realized na isa sa mga dahilan kung bakit tayo na si shipwreck is yung ating capability to really trust the Lord. Kasi kung titignan nyo mga kapatid yung story na binabasa natin, ang sabi ng verse 21, watch this. Sabi ng verse 21, no one had eaten for a long time. So finally, Paul called the crew together and said, man, you should have listened to me in the first place and not left Crete. You would have avoided this damage and loss. Sino sa inyo gusto nyo maiwasan ng damage? Sino sa inyo gusto nyo maiwasan ng pagkawala ng lahat ng bagay? Sino sa inyo gusto nyo maiwasan ng shipwreck? Pero nagtatanong pa rin tayo, di ba? Why would God allow shipwrecks in my life? Hindi ba niya kayang gawin ang lahat para iligtas ako? Hindi ba niya kayang gawin ang lahat para ayusin ang lahat ng bagay na meron sa akin buhay? Bakit niya inaalaw na mawalan ako ng project? Bakit niya inaalaw na mawalan ako ng job offer? Bakit niya inaalaw na manakaw sa akin yung promotion? Bakit inaalaw ng Lord ang shipwreck sa aking buhay? If God is a good God, why do bad things happen to good people? You know what? The answer is in this verse. Bakit? Hindi sila dapat dadaan sa bagyo at sa shipwreck kung nakinig lang sila kay Apostle Paul. Watch this. Ang sabi ng scripture, you should have listened to me. Ang sabi ni Apostle Paul. Bago pa sila umalis, sabi ko na sa inyo, huwag kayong maglalayag, mapapahamak tayo. Remember verse 10?
Di ba sinabi ni Apostle Paul, wag na tayong tumawid because I perceive that there will be trouble ahead of us. Merong shipwreck, loss of cargo, mamamatay tayong lahat. Pero dahil si Apostle Paul, tent maker lang, ayaw nilang pakinggan. Kasi mas may tiwala sila sa expertise ng seaman kesa sa salita ng Panginoon. Amen? Kaya hindi sila naniwala. At dahil hindi sila naniwala, dumaan sila sa bagyo. Now imagine this scenario. Binalaan sila ni Apostle Paul, hindi sila nakinig. Nung nandun na sila sa gitna ng bagyo, gumigewang-gewang yung bangka, ginagawa na nila ang lahat para maligtas, and then nakatayo si Apostle Paul. Kung nakinig sana kayo, di dapat hindi tayo binabagyo ngayon. Alam nyo, isa sa mga reason, fasten your seatbelt ha, ayoko kayong saktan, pero isa sa mga reason kung bakit tayo nasa shipwreck, hindi ka kasi nakinig eh. Sinabihan ka before. Wag na yang lalaki na yan. Ang tigas ng ulo mo. Sinabihan ka na before, hindi kikita yung negosyo na yan. Pero dahil mas may tiwala ka sa expertise mo bilang entrepreneur, kaysa sa salita ng ating Panginoon, sinuway mo ang ating Panginoon. Hindi ka nakinig. Isa sa mga rason kung bakit tayo dumadaan sa shipwreck, we're not listening. Sabi mo sa katabi mo, nakikinig ka ba? Nakikinig ka ba? Nakikinig ka ba? Sabi mo sa katabi mo, para sa ito, para sa ito. Ano ang sinasabi ni Apostle Paul? Balik mo yung verse, anak. Ang sinasabi ni Apostle Paul, you should have listened to me in the first place and not left Crete. You would have avoided all this damage and loss. Kung nakinig ka, hindi dapat madadamage yung barko. Now, it's too late. Ang sinasabi ni Apostle Paul, kahit mag-pray kayo, yan na ang destiny natin. Kahit mag-fasting kayo, yan na ang destiny natin. Ibig sabihin, yung shipwreck na yun is actually a consequence of their disobedience. And no matter how much you prayed for it, yes, God is a God of miracles, but no matter how much you prayed for it, if God allowed it to happen, if this is the consequence of our disobedience, unfortunately, it will happen. Yung nga lang minsan talaga mga kapatid, kapag may mga shipwreck sa ating buhay, ang lahat ng sisi laging nasa dyablo, no? Pasin nyo yun? Right? May sakit ako ngayon. Yung dyablo, inaatake na naman ako. Di ba? Kaya sabi ng dyablo, nananahimik ako kung na naman nadami nito. Di ba? Napansin niyo, yung dyablo tuloy, nagtataka na, lagi na lang ako. Lahat na lang ng credit, binigay niyo sa akin Di ba? Sikip na naman ang dibdib ko. Inaatake na naman ako ng dyablo. Sabi ng anak mo na, yung crispy pata kasi binanatan mo eh. Nag-guess yung sinasabi ko mga kapatid, we give so much credit to the enemy, while in fact, some of the shipwrecks that happen in our life is because we decided not to follow the instructions of the Lord. Ang hirap talaga mag-amen pag ganito. Now, listen to me. May mga bagyo naman at may mga shipwreck na hindi ikaw may kagagawan. Halimbawa, pag naghiwalay yung mga magulang mo, ikaw lang yung casualty. Di mo naman ginusto yun. Tama? Mga kapatid? Halimbawa, kapag na-scam ka o nadaya ka, nagtiwala ka lang naman eh. Kaso talagang yung pinagkatiwalaan mo, hindi mapagkakatiwalaan, nadaya ka. And let me just say this to you, mag-ingat kayo mga anak ha. Alam niyo kung bakit? Hindi ko na mabilang kung ilang tao araw-araw nakakausap ko na nai-scam. At pag nakita niyo po ang mukha ng lahat ng nai-scam, maaawa po kayo. Milyon-milyon, hundreds of thousands of pesos ang kinukuha sa kanila ng mga scammer, nadadaya, naloloko. Minsan ang ugat greed. Minsan ang ugat talaga is ignorance. Hindi lang nila alam how to protect their accounts and so on and so forth. Kapag may mga ganitong pagkakataon, sasabihin mo, shipwreck to sa buhay ko, pero hindi ko naman to ginusto. Nakinig naman ako sa Panginoon, kaso minsan, nagtiwala lang ako sa iba. Pero may mga shipwreck sa buhay natin na kasalanan talaga natin. Kaya nga parang alam nyo, ang rinig ko sa sinasabi ni Apostle Paul, I told you, sinabi ko na sa inyo, wag na tayong maglayag. God instructed you to stay and you choose to sail, it's your choice. Kagagawan nyo yan. You are in the middle of this storm because you spent too much money without wisdom. You are in the middle of the storm because you did not listen to what God is saying. You are in this mess because you procrastinated. Hindi mo trinabaho, hindi mo pinagbuti. And there are storms na kagagawa ng ibang tao, but there are storms na kagagawa ng hindi natin pakikinig. Sinabihan ka na noon, wag siya. Pero pinilit mo kasi, Pastor, magbabago to. May potential naman po siya eh. Oo, may potential din siyang saktang ka. May potential din siyang pahirapan ka.
Makinig ang mga may pandinig. Kasi pag kinilig, ayaw nang makinig. Kaya tuloy, they gave up all their hope. Kaya sabi na scripture, they tried to save the ship. Pero dahil alam nila it's their fault, finally they gave up. Wala na talaga. Wala nang pag-asa. Pero hindi naman lahat ng shipwreck dahil hindi tayo nakinig. Minsan may mga shipwreck kasi mali ang season. Mali ang season. Watch this. Ang sabi ng verse 9, bago verse 10. So, pakitanggal na. Yung verse 10, kung naalala ninyo, sinabi ni Apostle Paul, huwag kayong maglalayag. Kasi kapag naglayag kayo, mapapahamak tayo, lulubog yung barko. Naalala nyo pa mga kapatid? So, bago sabihin ni Apostle Paul yung verse 10, sinabi muna niya yung verse 9. Kasi bago 10, 9 muna. Wow, nakakilabot. Woo! So bago sabihin ni Apostle Paul, huwag kayong maglalayag, ano ang dahilan? Ba't niya nasabing huwag kayong lumarga? Ito ang dahilan, verse 9. Ang sabi niya, we had lost a lot of time. The weather was becoming dangerous for sea travel. Why? Because it was so late in the fall. And Paul spoke to the ship's officers about it. Pero hindi nakinig yung officer. Komprende mga kapatid? So ano ang dahilan kung bakit yung barko ay na-shipwreck? Number 1, hindi sila nakinig. Number 2, naglayag sila sa maling panahon. Kasi nung naglalayag sila, it was so late in the fall. Ibig sabihin, winter is coming already. At dahil winter is coming, yung kanilang journey ay hindi na nasa tamang season. Ibig sabihin mga kapatid, they are in the right place, but they are sailing on the wrong season. Hindi nila sinunod yung timing na ginugusto ng Panginoon o yung timing na safe sa kanila. Pinilit nila kahit mali ang season. Pinilit nila kasi madaling-madali sila. Pinilit nila kasi atat na atat sila. Huwag kayo masasaktan, hindi kayo ito, taga-ibang church to. Pinilit nila kahit sinabihan na silang wag na. Pinilit nila kahit binalaan na silang wag na. Pinilit nila kahit alam nila maghihirap. Pinilit nila. Hindi kayo to. Iba to. Sabi sa iyo, hindi pa tamang panahon to get married. Hindi pa tamang panahon para mag-start ng business. Yung location na yan is not suitable para magtayo na. Pero hindi tayo nakinig kasi nagmamadali tayo. Kaya kahit too late in the fall, we want to pursue the journey. And that's what they did. And because they pursued the journey, they encountered a shipwreck. Hindi nakinig. Maling season. So, they did not listen. They are not listening. They are not in the right season. Pero kaya rin lumabog yung barko, hindi lang dahil they are not listening, they are not in the right season. Actually, they are not on the right boat. Okay, they are not on the right boat. So, they're not listening, not the right season, not the right boat. Paano ko nasabi mga kapatid? Kasi kung babalikan po ninyo mga kapatid yung verse 6, bago yung verse 9, bago yung verse 10, so pabalik tayo, di ba? So yung verse 10, sabi ni Apostle Paul, wag na kayo maglalayag. Kaya pala wag maglalayag because it's too late in the fall. Winter season na. Mabagyo sa lugar na yan. Mapapahama kayo. Pero bago sinabi ni Apostle Paul yun, may nangyari pa sa verse 6. Ano nangyari sa verse 6? Are you still with me? Balik kayo next week. Pupuntahan natin yung verse 6. Verse 6, sabi na scripture, there, the centurion found an Alexandrian ship sailing to Italy and he put us on board. So the Bible says, no, habang sila'y nagbabiyahe na from Jerusalem, nakatagpo daw po sila ng Alexandrian ship na papunta ng Italy at dun sila lahat ipinasakay. Now, I want you to notice one thing. Look at this word. Highlight this. Look at this word, found. So when they got there sa pier, they found the ship. At dahil they found the ship, akala nila it's the right ship. Hindi nga right ship kasi wrong kasi nga winter na, hindi designed yung barko na yon to endure the winter season. But since they found it, yun ang kanila. So, they're not listening, they're not in the right season, and they are not in the right boat. Because they found it. Pero hindi porket nahanap nila, inordain ng Panginoon. Hindi porket nahanap mo, yun ang ordained ng Panginoon. Nahanap ko na ang tamang babae para sa akin. Wow, you found it, congratulations. Pero yun ba ang ordained?
Yun ba ang inilaan? Yun ba ang binigay? I found the right business. I found the right location. I found the right project. There's no wrong in finding the right thing. Pero hindi lang finding ang importante sa faith natin. Dapat ordained ng ating Panginoon. And one of the reasons why we are going through shipwrecks kasi nagsisettle tayo sa nakita natin without even praying, is this the right thing to do? Is this the right ship to sail? Is this the right season to sail? And many of us are struggling to survive. Because nakita natin, but it doesn't mean inordain ng Panginoon. Hindi naman sinabi ng Panginoon, basta makita mo, yun na yun sa'yo. Hindi. Ipag-pray mo yung ibibigay ng Panginoon sa'yo. Just because you found it doesn't mean it's God's ordained for you. Nakita pero hindi pinag-pray. Nakita pero hindi sinanggunay sa ating Panginoon. They found the ship in Alexandria. But that ship is not meant to sail on winter season. Simula pa lang, disaster na. Kaya pala sabi ni Apostle Paul, disaster yan. Pero ayaw nila makinig kay Apostle Paul. Kaya minsan, di ba, nung nakita mo, baliktad tayo, nung nakita mo, kahit maling season, tinuloy mo pa rin. Kaya minsan, kahit mali na yung season, kahit nakita mo, talagang si Lord mabuti pa rin, maglalagay siya ng mga tao magpapaalala sa'yo, anak, mali yan. Pero pagka inignore mo pa rin yung last na yun, talagang mapupunta ka na sa storm. Mapupunta ka na talaga sa shipwrecks na iyong buhay. Sobrang tahimik, no? Grabe. Ay, nako. Sabi ko nga kay Lord, wag na to. Hindi, tatahimik lang sila dito. Amen? Because some things in your life will fall apart. Because sometimes we're not listening. Sometimes we are in the wrong season. And sometimes we are in the wrong boat. Nakakalungkot pa minsan. Kapag tayo ay dumaraan sa storms in life, kapag tayo dumadaan sa mga shipwreck ng ating buhay, we allow our Christianity to be the casualty of our faith. Di ba minsan, ang casualty ng problema, pananampalataya natin. Dahil dumaan sa shipwreck, huminto na rin sa pagsisimba. Dahil dumaan sa shipwreck, huminto na rin sa pananampalataya sa Panginoon. I've been talking to one of the attendees kanina ng 9 a.m. service, and she was touched with the message. Sabi niya sa akin, Pastor, yung message na ito tingin ko para sa akin. Kasi naniniwala ako, Pastor, na nung dumaan ako sa mga shipwreck at mga pagsubok ng aking buhay, sinubukan kong huminto sa aking pananampalataya. In fact, kaninang umaga, wala akong plano makinig ng preaching, kahit online. Pero gumawa ang Diyos ng paraan. Sinaksak ng nanay ko sa Bluetooth speaker yung preaching mo. Kaya kahit nasan akong bahay, narinig ko. At buti na lang, narinig ko yung preaching, Pastor. Kasi nung narinig ko yung preaching, nabigyan uli ako ng pag-asa. You know why? This is not a laughing matter, you know why? Because she attempted suicide this week. Because of the shipwreck that she went through. But thanks be to God, nireplenish ng Lord yung hope na meron siya. At nag-press on siya. Kapag dumadaan ka sa shipwreck, huwag mong ihinto. Ihinto mo yung pagrereklamo, ihinto mo yung pagdududa, pero huwag mo ihinto yung pananalangin. Huwag mo ihinto yung pagsisimba. Huwag mo ihinto yung pananampalataya sa Panginoon. Huwag mo ihinto ang pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. So pwede ba tayo magkaroon ng commitment sa 2024 that whatever it takes, whatever happens in our life, dumaan man tayo sa storms and shipwreck ng ating buhay, hindi natin hahayaan na yung prayer life natin ang maging casualty ng ating problema. Hindi natin hahayaan na yung ating Bible reading ang maging casualty ng ating problema. Hindi natin hahayaan na yung relationship natin sa Panginoon ang maging casualty ng ating problema. Ano mang pagsubok na dumaan sa aking buhay, hindi mawawala yung pagiging masiyahin ko, hindi mawawala yung pagiging positibo ko, hindi mawawala yung pananampalataya ko sa ating Panginoon. Magiging mapagmahal, mapagbigay pa rin ako, at magpapatuloy ako at maglilingkod sa Panginoon hanggang wakas. Oh, glory to the Lord. Pero in case tahimik ka buong service, at ine-expect kung magiging tahimik ka talaga buong service, bibigyan kita ng one last time to say amen. Kasi ito lang yung pinaka-amenable part ng preaching sa totoo lang. Amen? So fasten your seatbelt, because when I read this, I want you to confess this with all your heart, that whatever this verse is saying, you're gonna hold on to it. And you're going to believe that this is something that God is promising in your life today. Amen? Kasi sabi ng scripture, they lost all their hope. Tinanggal nila yung kanilang mga bagahe. Tinapon nila ang kanilang bagahe. Binaba nila yung kanilang angkor. Ginawa nila ang lahat to save the ship. But unfortunately, they cannot. Kaya sabi ni Apostle Paul, sinabi ko na sa inyo, wag na kayong mag-sail.
Pero mapilit kasi kayo. Ang saklap, no? Kasi, alam niyo yun, yung parang, may kaibigan ba kayo nung nasa problema ka na, sinabihan ka pang, sinabi ko kasi sa iyo eh. Di ba parang sarap sa pakin ng mga ganon, no? Alam ko na nga, tama ka na nga, hindi na nga ako nakinig eh, no? Tapos papamukha mo pa talaga sa akin, maling-mali ako eh, no? Ang kailangan ko ngayon, solusyon, hindi konsumisyon. Di ba may kilala kayong ganon? Just imagine, Apostle Paul, nakatayo siya doon, sinabi ko na sa inyo, huwag na kayo maglalayag. Kasi mapanganib nga. But watch this. May sinabi pa si Apostle Paul kasunod nun. Pero ang sabi niya sa verse 22, again, this is the amenable part of the message, so don't miss this. Ang sabi ng verse 22, but alam ko that we are going to face a trouble, but take courage. Why? Because none of you will lose your lives, even though the ship will go down. Na-miss pa rin ang katabi nyo. Na-miss niya pa rin. Bibigyan ko kayo ng one last stand. I-rephrase natin. Ang sinasabi ni Apostle Paul, the ship will not make it, but you will make it. That's what he is saying. Huwag kang matakot, kapatid. Kasi lahat ng ships mawawala. They are not going to make it, but you are going to make it. Some relationships will not make it, but you are going to make it. Some partnerships will not make it, but you are going to make it. Some relationships, some friendship will not make it, but you will make it. Some businesses will not make it, but you will make it. Some contracts will not push through, but you will make it. Bakit? Ang kamay ng Panginoon wala sa barko. Ang kamay ng Panginoon nasa iyo. Ibig sabihin, saan ka man naroroon ngayon, the hand of the Lord is in your life today. And He is reminding each and every one of us, the ship will sink, but you are going to make it. The relationship won't make it kahit 11 years na kayo. The relationship won't make it kahit 12 years na kayo. But you are going to make it in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Alam ng tao kung gaano kabuti ang ating Panginoon, pero ikaw lang ang nakakaalam kung gaano kabuti ang Panginoon sa iyong buhay, na hindi ka niya pinabayaan, hindi ka niya iniwan sa anumang circumstance na iyong pinagdadaanan. So i-confess mo sa iyong sarili, nasasaktan ako but I'm going to make it. Nahihirapan ako but I'm going to make it. The ship will sink but I'm going to make it. In Jesus' name, I'm going to make it. We are going to make it. Ang sabi ni Apostle Paul, take courage. Lulubog yung barko, pero you are going to make it. I don't know. Hindi ko alam kung sino yung kausap ng Panginoon, pero sinasabi ng Panginoon sa iyo, huwag kang mawawala ng pag-asa, kapatid. May pangako ang Panginoon sa iyo. Ang purpose ng Panginoon sa iyo ay hindi nakadepende sa barkong sinasakyan mo. Hindi hihinto ang purpose ng Panginoon dahil lang may mga nawalang bagay sa iyong buhay. The loss of a loved one is not the loss and not the end of the purposes of God in your life. God is going to help you to make it through the other side. In fact, mga kapatid, yung mga shipwreck, detours lang talaga siya if you think about it. Nag-change man ng way, pero hindi nag-change ng promise ang Diyos. Nagbago man ng daan, nagbago man ng timeline, nagbago man ng schedule, pero ang purpose ng Panginoon sa iyo ay hindi matatapos. The ship won't make it, but you are going to make it. You know, sometimes, I don't know who is this for, pero minsan, gusto lang talaga tayong yakapin at paalalahanan ng Panginoon na baka we put too much confidence on our boat. We put too much confidence at pananampalataya sa bangka natin na akala natin trabaho ang mag-aahon sa atin sa hirap. Na akala natin yung gamot ang makakapagpagaling sa ating kasakitan. Na yung doktor na yan ang makakapagbigay ng lunas sa akin. You're holding on so much and putting so much confidence on your ship na kapag nawala yung ship, nawala ka na rin. Pero hindi porkit nawala ng trabaho, iniwanan ka na ng Panginoon. Hindi porkit nawalan ng negosyo, iniwan ka na ng ating Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, merong assurance na dadalin pa rin kita sa kabilang dako nito. Listen, may pangako ang Diyos. May pangako ang Diyos sa iyo. Yun yung pangawakan mo. Have the faith to believe. And start speaking not what you see, but what you want to see. Do you want to see breakthrough? Speak about breakthrough. Speak about miracle. The ship will not make it, but you, by the grace of God, you're going to make it. Sabi ko nga sa sarili ko, grabe si Apostle Paul, no?
Ang taas masyado ng confidence niya para sabihing, lulubog yan. Hindi tayo makakatawid sa other side. At nung nagpapanik-panik na sila, tinatapon nila yung cargo. Sabi niya po, sabi ko kasi sa inyo, ayaw nyo pero nandun din siya. Sabi ko nga sa sarili ko, bakit nga ba si Apostle Paul, confident siya that the ship won't make, kasi sinabi niya, hindi pa nangyayari, binanggit niya na eh. Sabi niya, the ship won't make it, but we will make it. Saan niya kinuha yung confidence na yun? Kasi, ang sarap tapusin nito yung message, no? Pag uwi ninyo, I'm going to make it. I'm going to make it. Pero anong pinangahawakan mo para sabihin you're going to make it? So, it's a shallow preaching. Walang depth, walang lalim. Pero ano ang meron kay Apostle Paul? Ano yung nangyari sa kanya? Bakit sobrang confident siya that he's going to make it? Alam niyo kung ano, mga kapatid? Kasi the night before they sailed, nangusap ang Panginoon sa kanya. Watch this. Ang sabi ng verse 23, and I'm going to close with this. For last night, the angel of the Lord to whom I belong and whom I serve stood beside me and said, verse 24, don't be afraid, for you will surely, not maybe, you will surely stand trial before Caesar. And what's more, God in His goodness has granted safety to everyone sailing with you. Para sinasabi ng angel kay Apostle Paul, dahil nandun ka sa bangkang yon, lahat ng mga kasama mo maliligtas na rin kasama mo. Ano sinasabi ni Apostle Paul? Kaya confident si Apostle Paul na sabihin that my ship won't make it, but I will make it, kasi nangako ang Panginoon sa kanya na ang purpose at ang final destination niya, haharap siya kay Caesar, doon mismo sa Roma. Sabi ng Scripture, you will surely stand trial before Caesar. Ibig sabihin, sure na sure ang Panginoon that whatever happens, magkaroon man ng detour, mapunta ka man sa Phoenix, mapunta ka man sa ibang lugar, but I will surely bring you to your destination. Don't be afraid. Don't be afraid. Don't be afraid. Don't be afraid. Alam ko nakakatakot pag tinitignan mo ang bank account mo. Alam ko nakakatakot pag tinitignan mo lahat ng mga credit card bills mo. Alam ko nakakatakot kapag tinitignan mo ang sitwasyon ng iyong mga anak. Paano ko sila mapagtatapos? Paano ko sila mapag-aaral? Alam ko nakakatakot pag tinitignan mo ang mga magulang mo nang ihina. Paano na lang pag kinuha